Tinanggap na ng DOJ bilang state witness ang ilang mga dating opisyal ng DPWH. Gayon din ang isang kontratista na nasa ilalim ng Witness Protection Program habang hindi naman napili sina Bryce Hernandez at JP Mendoza. Si Margot Gonzalez magbabalita. Pasok na bilang state witness sa ilalim ng Witness Protection Program si Roberto Bernardo, Henry Alcantara, Gerard Opolensia na mga dating opisyal ng Department of Public Works and Highways o DPWH. Napili ring maging state witness ang kontratista na si Sally Santos, ang may-ari ng Sims Construction. Silang apat ang napiling testigo ng gobyerno kaugnay ng manumalyang proyekto sa flood control projects. Ilang beses din sila nagpabalik-balik sa DOJ para sa evaluasyon sa kanilang mga testimonya. Sa ngayon po, ang covered po ng ating Witness Protection Program ay sina Undersecretary Roberto Bernardo, si Engineer Henry C. Alcantara, si Engineer Gerard Opolensia at si Sally Santos. Ayon kay Justice Acting Secretary Frederick Vida, ang mga napiling state witness ay nakikipagtulungan sa ahensya para makabuo ng kasong ihahabol sa mga pangunahing sangkot sa korupsyon. Maliban sa kanilang mga salaysay, lahat sila nakapagsauli na ng pera mula sa nakuha nila sa manumalyang proyekto. Nasa mahigit 300 million pesos na ang kabuang naibalik ng mga ito para sa restitusyon. Muli rin iginit ni Vida na walang katotohanan na may nag-recant sa mga state witness. Sila'y nakikipagtulungan sa atin para mabuo natin at mapatibay ang kaso laban dun sa mga principals. Diba? Sa akin, huwag niyong kulayan. Yung kasalukuyan natin mga state witnesses nakikipagtulungan sa atin. Walang recantation. Samantala dahil sa pagiging state witness ng apat, inalis na sila bilang mga respondent sa mga kasong may kaugnayan sa maanumalyang flood control project sa Bulacan. Ayon kay Vida, sa oras naman lumabag sila sa mga terms and condition o babawiin nila ang kanilang mga naunang testimonya, kaliwat kanang kaso naman ang naghihintay sa kanila. Huwag na rin daw silang umasa na ibabalik sa kanila ang mga sinori nilang pera sa gobyerno. Kung ang tanong is, anong epekto pag nag-recant dun sa binalik ng pera? Nasa gobyerno na yun eh. Pera ng bayan yun, hindi na natin yun ibabalik sa kanila. Kaya nga binalik nila yun eh. Alam nila na hindi kanila yun eh. Illegal nilang nakuha yun eh. Pag meron po silang violation dun sa mga kondisyon, yung terms and condition na kanilang pinasok, kasi ang kapalit nga nun, dinischarge natin sila from criminal liability. Pero pag may violation sila, buwelta tayo. Babalkan natin sila lahat. Tandaan nila, lahat ng mga pag-amin nila, kaso na sila kaliwat kanan. Inanunsyo din ng DOJ na walang sapat na dahilan at kwalifikasyon para makapasok din sa programa sina Bryce Hernandez at JP Mendoza. Samantala, si Ombudsman Boying Rimulya sinabing pinag-aralang mabuti ang pagkakapili sa mga tinanggap na state witness at sa mga nadiskwalipika. Hirit nito, hindi lahat maaaring maging state witness. Hindi naman pwede lahat gawin mo state witness eh. May mga bagay na dapat pag-aralan ng gusto para maging state witness ang tao. And of course, ang principle mo dyan talaga fina-follow. Not the most guilty. Apparently, sa loob ng evaluation ng DOJ, meron silang pakiramdam na andun nga nakatuon. Probably, they may be the most guilty. At least with regards to the ghost projects. Pag ginawa mo pa state witness siya, sino matitira? Di wala ka nang pananagutin. Para sa Diyos at Pilipinos Kumahal, Margot Gonzalez, SMNI News.